rin naman sa kasunod. Actually, dalawa po sila wala pang ombudsman clearance. So, si Secretary Remulla at si Chairperson Felix Reyes. Dapat ninanakaw. Hindi dapat sinasayang. Ito ay para sa mamamayan. Hindi daw dapat sinasayang. Kung palaki na ba siya sabi ko, para magkaalaman tayo kung masayang nga talaga. Breaking news mga kababayan, Korte Suprema nagsalita na. Posibleng hindi maisali ang pangalan itong si Boying Remulla sa shortlist ng JTC na pagpipilian itong si Bangag na susunod na maging ombudsman. Ang problema lang dito mga kababayan, may kaso ka sa ombudsman, nag-a-apply ka ng ombudsman. Anak ito napakaano naman, hindi naman ganun katindi ang pagiging conflict of interest kung ano na yun, di ba? Parang may kaso ka tapos mag-a-apply ka. Anak ng tawa, kayo na! Pambihira o at dito rin sa video na to, tiging ma-issue po muna tayo at Vic Rodriguez, papakinggan mo natin ang kanyang mga punto de vista kaugnay sa mga ika nga nangyayari ngayon sa ating bansa. 1.1 trillion at missing star witness na mo. Yung mga title nitong si Atty. Vic talagang maiintriga kayo, matindi ko itong mga kababayan. 1.1 trillion, ito ba yung flood control? Ano na naman kabalitunahan ni Tambalusus na pag-uusapan mo natin dito sa video na to. Pagpapasadahan din mo natin itong si Senator Jingo Estrada at itong si Tamba. Tamba, nasaan na yung friend mo? Balita ko natin, nawawala na daw kung si Saldico hindi na nagpaparamdam. Mula daw nagbukas yung 20th Congress, hindi pa rin mo siya nagpaparamdam ako hanggang sa ngayong mga panahon na to. Pero bago yan mga kababayan, huwag po natin kalimutang mag-subscribe. Ilang subscriber na ba tayo? 975,356 subscriber na ho tayo. Sana bago matapos kung linggo na to mag 980,000 na ho tayo. No, konti na lang ika nga, konting tulak na lang talagang malapit na ika nga. Diba? Malapit na nga, ika nga, malapit na nating makamtan yung ating inaasam na 1 million subscriber. Unahin na muna natin itong dito sa tagapagsalita ng Korte Suprema. Madam, banatan mo na si Boy. Dalawa po sila wala pang ombudsman clearance. So, si Secretary Remulla at si Chairperson Felix Reyes. Yung si Felix Reyes, sa tingin ko yan, ika nga, in case of emergency. Diba? Pag nagkataon, halimbawa, hindi nakapasok to si Bonjing, at least meron pa tayong isang abogado na aso ni Marcos Jr. Yan kung hindi tayo nagkakamali sa PC Pancor yan isa na yan. Yung isa sa DOJ, yung isa sa Pancor. Maraming pakawala dyan si Marcos Jr. Yan sa dyan sa mga kandidato ng pagka-ombudsman. Ngayon, yung hindi qualified dyan, siyempre si Boying Remulla kasi pinakamarami conflict of interest. Di ba? Ang tangin mo sa susunod na ilang taon, di ba? Sa susunod na ilang taon, hindi mo siya pwedeng kantiin, hindi mo siya pwedeng tanggalin niya sa pwesto na yan. Anak ng toko, pagdating ng 2027, binulgar na nito si Senator Amy Marcos na itong si VP Sara, tatrabahuin niya. Lahat ng kaalyado nitong si VP Sara, tatrabahuin niya. At hindi yung malabong mangyari yan pagkaya si Bonjing ay napunta sa ombudsman. Kaya kailangan mo natin mag-ingay, kailangan mo natin magsalita, kailangan mo natin pigilan yung masamang pinaplano na yan ng mga kampon ng kadiliman sa kamahalaan. Tuloy natin. Kasi we are not aware of the nature of these cases, it would be best to probably ask the ombudsman about it. Actually, dalawa po sila wala pang ombudsman. Dalawa. Eto, dito tayo kay Senator Jingo Estrada, okay? Pero kayo sir, sa Senate, itong ongoing investigation, anong gagawin niyo mag-pass? Of course. Sinasalihan na mag-asawa rin. Sabihin natin. Iba talaga tumagi po si Senator Jingo. Silaki daw na shoot. Silaki ng SM. Ba't hindi ka ano? Ito tayo naman, di ba? Ito nyo naman yung mga kababayan. Noong mo naman sila, ang natatanaw mo puro sasakyan. Ika na mga ginagawa nila
House of Representatives. Sa akin, sa gusto nila, masasagasaan dito sa isa. Kaya huwag natin binawat ang issue. Hindi pa kayo na meron mapag-usapan o ano man, marami kong pwedeng pag-usapan. Marami mo tayong yung mga kagana pa, ibibisa na lang, di ba? Kaya natin ikaka meron tayong paksa dito sa PH update at hindi natin bibigay yung ating mga kasama dito. Kasi ito talagang mahalaga mo sa mga panahon mo. Una, budget season na naman mo. Nasa panahon na naman tayo na kung saan itong mga congressman na to, binubulat-lat, kinakalkalat kung ano pinagagawa sa 2026 budget. Ganun meron pa rin hindi pa nare-resolve ng Korte Suprema yung petisyon. Itong sila Atty. David Rodriguez at itong si Congressman Ugaw na ideklaraan konstitusyonal itong 2025 budget. Pagka ang Korte Suprema hindi pa nagsalita dito sa isa na ito, meron mo talaga tayong problema. Yung yung mga ebidensya, huwag na kayo maghanap. Nandiyan na sila, nandiyan na sila para naging constitutional. Dito na nga lang sa pag-implement, dito na lang sa napakatinding korupsyon. Yung na lang pagpapalipat-lipat, pagtanggal, hindi paglagay ng boto. Yung masasabi naman natin yun. Takpan na muna natin yan. Pero talagang solidong-solidong. Lahat ng sinimbahan, itong limang natin, huwag ay parang nakatakaw sa pera. Kung ano yung nakatakaw sa pera, yung tipo ng transaksyon, meron silang parang sa pondo na lumalaki yung pagkakasyon sa mga nila, sa mga assistant nila, sa mga noong 2011, matang si hindi natin mabasa. Ayun. Hindi ginagawa yung mga kabalbalan na yun. Hindi na nila ina-announce pa sekreto. Ayan mo, budget insertion during by now. Kung ginagawa nila, sana huwag naman mangyari yung nangyayari sa Indonesia, sa Pilipinas. Huwag mo po ang salat ng sampay ng Pilipino, sugurin yung pamamaraan ng mga magnanakaw ng congressman. Hindi lahat. Hindi lahat. Pero congressman Matino, nandiyan si Congressman Paulo Duterte, Paulo Capuleta, yan si Congressman Uma, siguro ito si Congressman Domichamo, marami naman matitino dyan. Pero marami naman talaga magnanakaw. Huwag naman sana tumating sa puto na sugurin ng sampay ng Pilipino, pamamahin ng mga congressman na pagsusunugin at paggawa. Please, Pilipinas, huwag mong gagawin yan sa maya. Ang iisang tawag ko sa inyo. We must investigate those projects, blatant contracts, chronic understanding, and abuse of discretion. And procurement. Ang kabayan ng tayo sa hindi. Ayun na mga kababayan, dito na matapos ang istorya ng mga Romales. Hindi ko na matapos ang nito matapos ang termino nitong pamasingsing na ito Hindi ko na ako pinalabas yung basihan kung bakit kailangan mag-ingay ng bawat isang Pilipino. Binasa ko kung sila ako siguro. Noong taong inaprubahan yung illegal, invalid, unlawful, and unconstitutional 2025 budget. Bakit po natin binigay ito invalid, unlawful, criminal, and unconstitutional 2025 national budget? Malinaw po ipinag-uutos linaw ng ating saligang batas, Article 2, Section 17, that the state shall give priority to education. Siya lang, hindi po ito nagre-request. Ipinag-uutos mo rin ng ating saligang batas na ang Estado, ang gobyerno, priority niya. Bukod sa lahat, ito'y katami-tami ang edukasyon. Article 40, Section 1. Ay tulad nyo lang po, the state shall protect and promote the right. Right po ito ng lahat ng mamamayan sa isang kalidad ng edukasyon sa lahat ng estado. Pinakauli, yung ginawin po ng Marcos Jr. Administration, Article 14, Section 5, Paragraph 5. Ano po yan? The state shall assign the highest budget priority to education. Education, hindi to public works. Ito po yung nangyari ngayong 2025. Illegal, invalid, immoral,